Hello mga katarot. Ito yung energy na ano ha, yung parang mag-isang nagmamahal, no? Mag-isang umiibig, no? Yung pag-ibig na patago. Ikaw ba yung person na nagmamahal sa kaibigan o sa person na di kayang suklian yung pagmamahal mo na ibinibigay, ibinibigay mo sa taong ito, no? Pwedeng mag-ex kayo pero di na nagkabalikan dahil takot na masaktan siya at takot na ring mahalin mo. Parang mamahalin mo na lang siya, ha, parang yung emosyon mo, no, mahal mo siya ng patago. Pero ngayon may nakilala na siya, ha, na parang nasabi niya na love niya daw yun, ha? At nasasaktan ka kasi harap-harapan silang nagmamahalan at di niya alam na may feelings ka pa sa kanya, no? Kaya napapatanong ka kung oras na bang i-let go mo siya, no? Para di na lang nasasaktan ng sobra. Ito po yung emosyon na yun, ha? Oras na ba para mag-let go ka? Okay, no? Hello po, magandang araw, no? Ako po si Madam Mamay at ang inyong tarot guide. At marami pong salamat, ha, sa lahat ng nagpa-follow at patuloy na sumusuporta po, ha, para tayo sipagin sa pag-upload, no? Salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, no? At sa mga gustong magpa-private reading, no, click nyo lang yung description ko dyan, ha? At always tayo on the go. On the go baga. At sa mga gusto naman ng live, no, pwede kayong pumasok sa live ko sa Madam Mamay, ha, na talagang merong 23k na followers. Mag-message lang kayo sa TikTok live ko, no? At doon makikita nyo kung paano yung pamamaraan natin, kung paano kayo makakapagpa-reading. Okay, balikan na natin, ha. Oras na ba, no, para mag-let go? Parang napakasakit ng energy na to, ha. Parang puro puro give lang ng love, no. Yung kanyang ibinigay, walang to receive, no. Ito yung mga walang equal, no, walang equal na partnership na talagang masakit sa kalooban, ha. Okay, no, ito na po. Salamat, no, the Tower at saka si King of Cups at the Wheel of Fortune at si Four of Wands at si Two of Swords at si Five of Pentacles. So kitang-kita dito, ha, na talagang parang gumuguho, no, ang iyong mundo dahil doon sa mga emosyon, no, na parang feeling mo imprisonment ka, parang nakakulong ka doon sa mga alaala at pag-asa na mamahalin ka ng tao na to, no, parang doon ano yung emosyon mo, no, sa pag-asa, no. Pero sabi nga, no, nagkaroon ka ng no, ng pag-asa sa sarili mo na may pag-asang mahalin ka pero parang lumabo, ha. Parang yun yung mga bagay na nagkaroon ng personal crisis sa sarili mo na yung pag-asa na yon ay hindi pala nabigyan ng pagkakataon, no? Ito po yung welcome sa any gender, ha. Kayo na lang po yung maglagay kung saan kayo doon, ha, na energy, no? At sinasabi din dito, no, sa King of Cups, no, na andito yung yung parang emotional balance, no? Sinasabi dito na si King, no, ay talagang andoon yung pagmamahal, no, at respeto mo. Dahil dito sa emosyon na to, ha, nanatili kang nagmahal, nanatili kang umasa, at ang pag-asa na yon ay talagang nilagyan mo ng ng compassion, ng passion, no, na nakikita mo na talagang ibinigay mo ng buo, no. Parang ang tagal ng relationship na to, ha. Ang tagal ng relationship na umasa na mamahalin ka, no, at sinasabi pa rin 'to, no, na hanggang ngayon, no, yung mga emosyon na yon na parang yung happiness na hinihintay mo, palaging umaasa, palaging naghihintay na pupukulan ka niya ng pagmamahal, no, atensyon at babalik siya sa iyo. Ito yung mga emosyon na yon, ha. Pero dito sa Four of Wands, no, sinasabi pa rin dito, no, na talagang dumating ka sa panahon, no, dumating ka sa panahon na parang nasobra ka nang nasasaktan dahil doon sa parang
lagi kayong magkasama, lagi kayong nagkikita, pero yung pagmamahal na yun, parang hindi binibigay sa'yo, no? Parang kahit man lang appreciation, hindi niya maipakita sa'yo, no? At yun yung mga bagay na parang hindi ka nagiging masaya, no? Na parang harap-harapan kaya niyang ipamukha sa'yo na wala kang halaga, no? Kaya dito, ito yung mga emosyon na talagang gusto mo na rin sana, no? Hangga't maaari, kaya mo ngang magtiis, no? Lagi kang nasa tabi niya, pero pag malungkot siya, pero pag ikaw naman may problema, mag-isa ka lang, no? Parang napaka, ano ng energy na to, no? Nasa kanya lagi pumapabor, no? Pag may kailangan siya, nandyan ka, no? Pag may problema siya, lalo na sa pinansyal, no? Napaka-unfair ng treatment niya sa iyo, ha? At sinasabi pa rin, no, yung parang lagi kang naikukumpara pa sa iba, no? Na andoon. Pero andun ka lang, nagmamahal ka lang, no? Nagmamahal dun sa laging naghihintay sa attention niya. No, pag may kailangan siya, on the spot nandyan ka, no? At on the spot, pag kailangan niya ng kausap, nakikinig ka, no? At pag may mga problema, ikaw pa rin ang gumagawa ng solusyon para sa kanya. No, lahat ng suporta na pwede mong ibigay sa kanya, ibinibigay mo, no? At dalawang bagay na nga lang yung parang pinagpipilian mo, no? Na lalaban ka ba o babawi ka dito sa sitwasyon na to, no? Kaya parang napapatanong ka talaga, oras na ba para mag-let go dito sa relasyon na to, no? At sinasabi pa rin, no, dito sa Five of Pentacles na andoon yung trouble in love, na talagang sa emosyon na 'to, nasa sobra kang nasasaktan dahil siyempre, may pagkakataon na binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo, baka kasi mapansin ka, baka kasi isang one day, mahalin ka niya, 'no, mapukulan ka niya ng pagmamahal, 'di ba? At wala namang masama do'n sa paghihintay mo, ha? Wala ring masama doon, 'no? Pero ang masama do'n yung patuloy kang paulit-ulit kang nasasaktan, 'no? Yung paulit-ulit na nasasaktan, yun yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng dahilan para, mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, 'no? At isipin mo na, ano bang halaga mo, 'no? Ano bang halaga mo sa kanya? Palagi na lang ikaw, 'no? Kaya sa sitwasyon na 'to, nagbibigay ka ng pagkakataon lagi para sa kanya. Pero patuloy niyang inilalayo yung sarili niya sa'yo, 'no? Patuloy niya ipinapamukha na wala kang wala kang halaga sa puso niya, 'no? Kahit kahit man lang sa sitwasyon na pasalamatan ka niya, hindi niya nagagawa, 'no? Parang ipinipilit mo lang yung sarili mo sa kanya, 'di ba? Ito yung mga emosyon na yun, 'no, na kaya napapaisip ka, 'no? Napapaisip dun sa sitwasyon na yun, 'no? At parang napapaisip ka, 'no, na sabi nga, 'no, dito sa Ten of Cups, 'no, para kang nakakulong sa kanya, na siya yung naka-move on na, pero ikaw, 'no, nasasaktan ka ng di siya aware doon, 'no. Sinasabi nga dito, 'no, ito yung lack of harmony, 'no, na parang pangarap mo na hindi ibinigay sa'yo, 'no. Parang yun na nga lang yung pangarap mo, kahit sa pangarap na nga lang makasama mo siya, Pero parang ano yung nangyayari, ha? Parang sabi nga, 'di ba, mahirap palang magmahal pagka ikaw lang mag-isa, 'no? At dahil do'n hindi ka nagiging masaya, 'no? Kaya ngayon tinatanong mo sarili mo, 'no, oras na ba para mag-let go ka dito sa relasyon na 'to, 'no? Na tanggalin mo na yung pag-asa, 'no? Baka ito yung maging sagot, 'no, sa iyong kakulangan sa buhay, 'no? At para maging malaya ka na rin, 'no? At magkaroon ng peace of mind na i-let go mo na siya, ha? Sabi nga dito, 'no, kahit gaano mo pa siya kamahal at gaano mo pa siya ipaglaban, kung hindi naman niya kayang pahalagahan yun, ano pang pag-ibig ang pwedeng sumalo sa'yo doon? 'Di ba't wala na? Kaya oras na para mag-let go ka, ha? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, 'no? At napakasakit mang sabihin na ah, kailangan mo nang mag-let go sa kanya, 'no? Bitaw na, ha? Kasi oras na at panahon na. Ito yung sign na humihingi na ng ano, 'no? Pakawalan mo na siya, ha? At para maging malaya, para pumasok naman yung new beginning sa buhay mo, mga bagong person, bagong pangarap, ha? Kaya wag matakot, 'no? Oras na. Oras na para mag-let go ka. Okay po, marami pong salamat. Thank you.